Nung nakaraang taon, sobrang dami ng government controversies. Mas lalong nawawala na yung pagtitiwala ng mga taong bayan sa mga politiko dahil sa kaliwat kanan ng mga kontrobersiya tungkol sa pananalapi, sa budget, sa DPWH, sa flood control project, sa mga budget insertions, at iba-iba na mga financial controversies. Pero tandaan natin na yung mga kontrobersiya na yon, ang pinakamalaking problema ay hindi pera. Hindi pera. Ang pinakamalaking problema sa lahat ng mga narinig natin na mga kontrobersiya ay hindi pera. Ang problema ay pagmamahal sa pera. That's the problem. At yung problema nila bilang mga malalaking tao, problema nila bilang mga politiko sa pag-ibig sa pera, ito ay problema ng puso. At yung problema na yon ay problema rin natin. Because we too have the tendency and the temptation to be lovers of money. Ang pagmamahal sa pera ay malaking tukso sa mga makasalanang mga puso. Sinabi ng ika-8 utos, "Thou shalt not steal." At ang kabaliktaran ng huwag magnakaw, sinabi ng Ephesians chapter 4 verse 28, "Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share to anyone in need." Ang kabaliktaran na positibong utos ng huwag magnakaw ay magtrabaho para yung pinagtrabahuhan mo ay ibigay mo naman sa ibang mga nangangailangan. Kabaliktaran niya ng pagnanakaw. Kinukuha yung hindi niya pinagtrabahuhan. Yun ang essence ng pagnanakaw. Kinukuha yung hindi kanya. Pero ang pagbibigay ay pinagtrabahuhan, nararapat sa'yo, ikaw ang gumawa, kumilos, kumita, pero ibibigay mo sa iba. Yan ang kabaliktaran noon. At sa serye ng pangangaral natin buong January, we will be preaching sa Vesper Worship ang buong 2 Corinthians 8. And it is all about the grace of generosity. Actually, hanggang chapter 9 pa yan, pero 8 lang ang ipapangaral natin. Kaya tumayo tayo sa makakatayo. We'll be reading 2 Corinthians chapter 8 verses 1 hanggang 7. 2 Corinthians chapter 8 verses 1 hanggang 7. Ito ang salita ng Panginoon. "We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches in Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy," yung Macedonians to, "their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means," tapos kumambyo siya, "as I can testify, and beyond their means, of their own accord," kusang loob, "begging us," yung mga Macedonians pa nagmamakaawa, kalapol, "begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us." Verse 6, "Accordingly, we urge Titus, messenger, that as he had started, so he should complete among you this act of grace." Verse 7, last verse, "But as you Corinthians, excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also." Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So anong nangyayari? Anong meron dito sa 2 Corinthians chapter 8? Anong context? Anong lagay? Anong balita? Si Apostle Paul ay nag-gather ng funds para sa mga believers sa Jerusalem. Yung mga believers sa Jerusalem, sila ay, ang sinabi sa text natin, meron silang test of affliction. Sila ay naghihirap, sila ay merong taggutom sa kanilang lugar, kailangan nila ng tulong.
At si Apostle Paul ay gumawa ng multi-church relief operation. Lumapit siya sa iba't ibang mga local churches para humingi ng tulong, willingly, gagawin nila yon para makatulong dun sa mga believers sa Judea, dun sa Jerusalem. So itong mga nasa Jerusalem, they were suffering extreme poverty, may famine sa Judea, Acts 11, verse 27 to 30. Dagdagan mo pa yun ng persecution, dagdagan mo pa yun na hindi na sila sinusuportahan ng mga kababayan nila kasi Christian sila. No? Isipin nyo kung may mga business people doon na Christian, hindi sila sinusuportahan dahil sa kanilang Christian faith. So itong context ng 2 Corinthians 8 ay coordinated collection sa mga Gentile churches para maibigay doon sa church ng Jerusalem. Sino yung mga churches na kinokolekta ni Apostle Paul? Yung Macedonian, nandyan. Corinthian, sinusulatan. Galatian Church, kasama rin doon sa mga magsusupport para doon sa church ng Jerusalem. Now, anong kinalaman ng Corinthian Church? Yung Corinthian Church, previously, sila ay nag-yes. Nag-yes sila, tutulong kami para sa church ng Jerusalem. Magbibigay kami, mag-aabot kami financially para doon sa mga kapatid namin sa Church of Jerusalem. Kaya, mapapansin nyo sa verse 10, later on, sinabi nun sa verse 10, "And in this matter, I give my judgment. This benefits you, who a year ago started not only to do this work, but also to desire to do it." So verse 10, sinabi na, last year, nagbigay na kayo. At gusto nyong tumulong doon sa church sa Jerusalem. Kaya lang, anong nangyari? Bakit tumigil yung Corinthian church? Hindi natuloy yung kanilang mga iba pang pagtulong. Perhaps, dahil nagkaroon sila ng strained relationship kay Apostle Paul. Naalala nyo, di ba? May mga super apostles na binibida nila yung sarili nila, sinisiraan nila si Apostle Paul. Perhaps, nakadagdag yun na hindi na natulungan tuloy yung Church of Jerusalem kasi nagkaroon ng lamat yung relasyon nila kay Apostle Paul. Perhaps, internal division, problema yun ng Corinthian Church, di ba? May mga pagkakahati-hati sa loob nila, di natin alam. At ganun din, nadidistract na sila doon sa mga false teachers, sa mga false prophets. Kaya dito sa chapter 8, tapos hanggang chapter 9, ito ay panawagan ni Apostle Paul sa kanila na tapusin yung kanilang hindi natapos na pagtulong doon sa church ng Jerusalem. He calls them to finish their unfinished work. Nandito si Apostle Paul para i-shepherd yung mga puso nila na tapusin yung biyaya na sinimulan nila. Yung grace na sinasabi doon ay yung grace of generosity, grace of benevolence, grace of helping others financially. Kaya pag pinansin nyo mga brethren, yung verse 1 hanggang verse 6, puro kwento yan. Verse 7, yun lang ang utos. Verse 7 lang yung utos. Verse 1, sinabi niya, ito yung mga nangyari. Tignan nyo yung Macedonian church. Pinaalalahanan ko si Titus, ito yung ginawa nila. Tapos verse 7, ito lang ang imperative. Verse 1 hanggang 6, walang utos. Binigay niya lang bilang example yung Macedonian. Verse 7, ito yung utos. Sa anong sabi doon? But as you excel in everything. Corinthians, sobrang nag-grow kayo sa iba't ibang mga graces. Corinthians, nag-grow kayo dito. Excellent kayo sa mga graces na to, Corinthians. Kayo ay nag-grow sa grace ng faith, sa speech, sa knowledge, sa earnestness, passion, zeal. Tapos sabi ni Apostle Paul, see that you also excel in this act of grace. Ano yun? Giving. Generosity. Also. So, ang major thrust ng passage natin ay sa isang congregation na lumalago sa maraming mga graces. At sabi ni Apostle Paul, huwag mong kalimutan itong isang virtue na ito. Yung grace ng generosity. So isipin nyo, isang church, malago sila sa pananampalataya, malago sila sa preaching, malago sila sa theology, malago sila sa passion nila sa ministry. Tapos ang sabi sa kanila, oops,
huwag niyong kalimutan ang pagiging mapagbigay. Malago kayo sa iba, lumago rin kayo dito. Consider it, no? Yung generosity ay isang grace na kailangan lumago alongside other Christian virtues. Kasama dapat siya dito. Kaya ito yung mensahe natin ngayong hapon. Even a well-rounded, maturing Christian is given the imperative to excel in the virtue of generosity. Kahit na isang mananampalataya na well-rounded, ibig sabihin matured, seasoned sa iba't ibang bahagi ng kanyang pananampalataya, kitang-kita na siya ay malago, maging siya ay inuutusan na magkaroon ng progreso sa biyaya or virtue ng generosity. Pero anong itsura ng isang lumalagong generosity? What does it look like? Ganito yung itsura niya. Una, may generosity despite poverty. Pangalawa, sa kanyang generosity, it is first for God. Ito yung dalawang katangian na binigay ni Apostle Paul na meron yung Macedonians. Kasi binibida niya yung Macedonians, di ba? Sabi niya, tignan nyo itong church na ito. Maging ganito kayo, Corinthians. At ano yung character ng Macedonians na yon? Una, alam nyo ba, naghihirap sila. Pero generous pa rin sila. Ganon yung lumalagong generosity. Pangalawa, itong mga Macedonians na to, ang ginawa nila, binigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon bago nila binigay yung sarili nila sa pagbibigay. They gave first themselves to God before to others. Yan yung dalawang marka ng paglago sa pagiging mapagbigay. So, let's look at those two, no? Number one, ito yung excellence ng generosity. It is despite their poverty. So, ginamit ni Paul ang Macedonians bilang examples of faith. Pero yung Macedonians, very clear sa verse 2, nakakaranas sila ng hindi lang poverty, hindi lang kahirapan. Ang sabi ni Paul, inspired yan, extreme poverty. Lubos na kahirapan. Pero nagbigay sila dahil sa kanilang kapunuan ng kasiyahan. Saan yung kasiyahan na yon? Alam natin, sa Diyos. Sa Ebanghelyong kinilala nila at tinanggap nila, no? To the point na nagbigay sila doon sa mga Jerusalem believers. So verse 2, tignan nyo, nandun talaga yan. Sabi doon, for in severe test of affliction, their abundance of joy and extreme poverty. Abundant joy, masayang-masaya sila, tapos hirap na hirap sila. Abundance of joy, extreme poverty, ano nangyari pag pinagsama yung dalawa? Ano nangyari? Overflow in a wealth of generosity. Lubos na kasiyahan sa Panginoon, lubos na kahirapan equals generosity. Nag-umapaw sa pagbibigay itong mga taga-Macedonians, no? Kasiyahan sa pananampalataya, kasiyahan sa grasya, kasiyahan kay Kristo, umapaw. Ito. At anong itsura nung umapaw na pagbibigay nila? Verse 3. Naging sacrificial siya. Naging sacrificial giving siya. Verse 3, tignan nyo. For they gave according to their means. Kung ano yung kaya nila, yun yung binigay nila. Tapos, sabi ni Paul, as I can testify, beyond their means. Higit pa sa meron sila. Kanina, pinag-aralan natin kaninang umaga, yung 3 views ng tithing, no? Ibig sabihin, merong expected sa kanila, pero nilagpasan nila. Even beyond the proportion na kakayanan nila. Anong itsura nun? Sacrificial giving yun. No? Yung normal na pagbibigay ay according to our means, proportion, pero yung maturing generosity, sacrificial siya. Ibig sabihin, merong mga bagay na hindi ko i-enjoy para lang makapagbigay ako. Even to the point na meron ako mga pangangailangan. No? Tapos, ang nakakagulat pa dito, yung sacrificial giving na yon, hindi sila ni-require ni Paul.
Hindi sila pinilit ni Paul. Sino ang nagpumilit? Basahin niyo verse 4. Verse 4. Begging us. Sino yung nagbebeg? Macedonians. Begging us, apostles, earnestly, passionate, for the favor, magbibigay sila, tapos tinuring nilang favor. Favor of taking part in the relief of the, sino yung saints? Jerusalem. Saints. Sino yung nagmakaawa para mapasali sila sa multi-church fundraising na yun? Sino yung makaawa? Yung nahihirapang Macedonians. Hindi sila pinilit ni Paul, hindi sila kinonsensya ni Paul, hindi sila giniltrip ni Paul, hindi sila pinressure ni Paul. Sila mismo nagpumilit, Paul, please, isama mo kami, please, magbibigay kami. Please, Paul, isama mo kami dyan. Alam ni Paul, nahihirapan sila. Pero sila pa ang nagpumilit. Anong sinabi doon yung word? Begging us. Nagmamakaawa. Tapos anong turing nila sa pagbibigay? Favor. Privilege. Isama mo kami sa pribilehiyong makatulong sa kapatiran na nandoon sa Jerusalem. Grabe, no? They were so poor that it was impossible for Paul to expect much from them. No? Hindi nag-expect si Paul sa Macedonians. Pero yung Macedonians mismo ang nagpumilit. So, anong sinasabi ni Paul dito? Ba't niya sinulat to? Sinasabi niya, Corinthians, tignan niyo sila. Corinthian church, tignan niyo yung Macedonians, matuto kayo sa kanila. Alam niyo, ang Corinthian church ay isang mayamang church. Mayamang church to. Center to eh. Metropolitan ito. Sinabi niya, kayo, Corinthian church, look at the Macedonians, learn from them. Ano yung matututunan doon tungkol sa lumalagong pagbibigay? You see, lack of money is not a hindrance to a generous Christian because of their joy in God. Ang kulang na pananalapi ay hindi hadlang para maging mapagbigay kung merong kasiyahan sa Panginoon. Dahil ang pagiging mapagbigay ay hindi tungkol sa pera. Ang pagiging mapagbigay ay hindi tungkol sa pera. Again, basahin nyo, tignan nyo. Nakasulat mismo dito sa text, verse 2, verse 3, verse 4. Hindi tungkol sa pera ang pagiging mapagbigay. Ito'y tungkol sa puso. Ito'y tungkol sa disposisyon. Ito'y tungkol sa nasaan yung kasiyahan ng isang tao. Totoo, mga kapatid, na sila na merong mga tinatawag natin na mga disposable budget. Sila na tinatawag natin na merong mga excess budget. Sila na mga meron talagang extra, may kaya. Sila ay totoong may obligasyon sa harapan ng Panginoon because they were providentially blessed to be givers. Totoo yun. Totoo yan. Sabi ni Paul yan kay Timothy sa 1 Corinthians 6. Basahin natin. Ito yung sinabi ni Paul sa 1 Timothy 6:17-19. Pakinggan nyo. Sabi niya, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty. Haughty ay proud. Nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God. No? They are to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. So given ito, mga kapatid, totoo, sila na mga providentially blessed financially ay merong panawagan na huwag magtiwala sa pera at maging tagapagbigay. Totoo yun. Now, pero hindi natatapos doon. Dahil merong 2 Corinthians 8:1-7. Ang generosity ay hindi exclusive sa may mga extra budget. Ang pagiging mapagbigay ay hindi lang para sa kanila na merong disposable income. Ang Macedonians, walang-wala sila, pero gustong-gusto nila na maging mapagbigay. At nakakalungkot kung magkakaroon ng mga iglesia, and I have heard stories and testimonies from other local churches na yung kanilang congregation ay nakaasa sa isa
o dalawa na may kayang miyembro. Lungkot yun, no? Of course, yun ay malaking testimonya ng pagiging mapagbigay sa mga may kaya. Okay, given yun. That's worthy to be imitated, ano? That's maganda yun. Pero para sa rest ng congregation, kung sila ay umaasa, sila kapatid, magbibigay naman yan eh. Sila may kaya, sila na lang ang gumastos. Kung gano'n ang mangyayari, ang congregation hinahayaan sa mga may kaya, may mga ibang budget, that is not a godly disposition. That is not a godly or maturing disposition when it comes to grace. No? Iniisip nung iba, si kapatid may kotse, siya lahat, nakaasa lahat. Isipin niyo, buong congregation nakaasa sa isa o dalawa. I have heard stories, no? At dito sa ating church, pinagpala tayo kasi hindi ganon. Hindi ganon. Hindi tayo nakaasa sa isa, hindi tayo nakaasa sa dalawa, hindi tayo sumasandal at inaabuso yung mga merong kaya. But we should beware. May it not happen to us. Dahil lahat tayo ay inaatasan at inuutusan na maging generous. Kapag nakita natin ng mga kapatid na generous, imitate them, do not abuse them. Tularan mo, no? Huwag mo isipin na may kotse, sila lahat bahala. Hindi ganon. Tayo dapat pare-pareho. Pinakita ng Diyos sa mga kapatid na yan para tularan. Ano? And us, bilang mga believers, let your generosity flow from your joy in the Lord, not from your excess budget. Ang pagiging mapagbigay mo ay nakadepende dapat sa kasiyahan mo sa Panginoon, hindi sa natitira sa iyong bulsa. Generous tayo nun kung binibigay natin yung natitira. Yes, that's already generosity. Pero kung tayo ay nagbibigay, kahit na hindi natin ma-enjoy yung ibang bagay, kahit na kung sacrificial ito, yan ay maturing generosity. Lumalago na pagbibigay. Common idea sa atin o bukang bibig ng ibang mga mananampalatayang Pilipino, magbibigay ako kapag nakaluwag-luwag na ako. O kaya magbibiro pa, hayaan mo pag tumama ako sa loto. Hindi sinabi yan ng Macedonians. Hindi sinabi ng Macedonians, Paul, hirap na kami. Wag muna. Hindi sinabi ng Macedonians, hindi sinabi ng Macedonians, kapag okay na ang lahat. No. Even despite their providential circumstance, sila pa nagmakaawa para mag-take part to give. No? Isipin niyo yung Macedonians na yan. Kumbaga parang ito yung nangyari sa Macedonians eh. Isusubo na lang nila, ibinigay pa sa kapatiran. At ito ay kinomend ng Scripture, kinomend ng Panginoon through the Apostle Paul. At nung sinasabi natin na isusubo na lang nila, binigay pa nila sa iba, ginawa nila yun ng masaya. Hindi sila nagmamaktol. Masaya sila. Okay lang. Basta makatulong kami doon sa mga nasa Jerusalem church. Ito yung tinatawag na sacrificial giving. That there are things I would miss, there are things that I would not enjoy for the sake of generosity. Again, generosity is not about money. It is about where our joy is. Ako, palagi ako nakakita ng ganon. Ikaw, nakakita ka na ba ng ganon? Isang mananampalataya, alam mong hirap na hirap financially, tapos bigay pa ng bigay. Gusto ko na mag-name drop ngayon pero wag muna. Sino yun? Walang-wala. Tapos abot ng abot. Bigay ng bigay, tulong ng tulong. Iisipin mo, ano ba tong believer na pag binibigyan, gusto mo ibalik na lang Pwede, sa inyo na lang po kasi talagang nangangailangan kayo Pero hindi, masaya sila na nag-aabot ng gusto nilang maibigay. Yan ay halimbawa, mga kapatid, ng lumalagong disposisyon ng pagiging mapagbigay.
No? And our salvation itself, the gospel itself, it's about a sacrificial giving. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ang ating kaligtasan, ito'y tungkol sa sacrificial giving, generous giving ng Diyos para sa pinakakailangan natin. At ang pinakakailangan natin ay kaligtasan. Mga kapatid, wag kang maniwala sa mundo na ang pinaka-problema mo ay pera. Paniwalaan mo ang scripture, hindi ang karanasan. Paniwalaan mo ang scripture, hindi ang sabi-sabi. Paniwalaan mo ang scripture, hindi ang mundo. Huwag kang maniwala na kahit sa parte ng buhay mo, ang pinakamalaking problema mo ay pera. Ang pinakamalaking problema natin ay hindi kakulangan ng pera, kung hindi kakulangan ng katwiran. We do not have a righteousness acceptable to God. At yun yung binigay ng Diyos. Binigay niya si Jesus para magkaroon tayo ng katwiran sa harapan ng Diyos. Ang pinaka-problema natin ay ating kasalanan at ang binigay sa atin ay isang tagapagligtas. Sumunod para sa atin. Pinulfill ang lahat ng demands ng kautusan. Dahil ang kailangan natin ay manunubos. At malaya niyang binigay si Kristo. Kung ikaw hindi ka pa believer ngayon, malaya niyang inaalok sa iyo si Kristo. Ang pinakakailangan natin. Therefore, mula doon sa sacrificial giving ni Christ, doon dadaloy yung ating pagbibigay. Sacrificial redemption that we received, sacrificial giving that we will do. No? Pangalawa, una, hindi lang despite their poverty, pangalawa, na character ng Macedonians ay, una, binigay nila yung sarili nila sa Panginoon. Tignan niyo po yung verse 5. Ito, description ulit ito sa Macedonian. Sabi doon, and this is not as we expected. So, ibig sabihin, hindi nila ina-expect yung verse 4 na magpapakaawa sila na magbigay. Tapos, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Ito yung ginawa ng mga Macedonians. Bago nila binigay yung pera nila kay Paul, anong sabi ni Paul? Anong ginawa nila? Binigay muna nila yung sarili nila sa Panginoon. Ito yung totoong element or character ng Christian giving. Wala ito sa mga non-Christians na mga mapagbigay. Ito ay exclusively Christian giving. Ang ginawa muna ng Macedonians, binigay nila yung sarili nila sa Panginoon. Sinabi nila, lahat ng meron kami, lahat ng buong pagkatao namin, lahat ng kami sa Diyos. Walang kaming pagmamayari. Sa Diyos lahat to. Nung binigay nila yung sarili nila sa Panginoon, sa kanila pangalawa, binigay yung sarili nila at yung tulong nila sa iba. This is a character of generosity that we must learn. No? Generous Christians give themselves first to God before they give to others. Panginoon muna, bago magbigay. Actually, kaya nila ginawa yun kasi binigay na nila yung sarili nila sa Panginoon. Again, ang usapin na pera, itong buong January na topic natin, very sensitive na topic ito. Lalo na sensitive na topic ito sa churches. At alam niyo kung bakit sensitive na topic ang usaping pera sa mga churches? Dahil una, may mga churches or mga pastors na walang ibang tinuro buong taon kung hindi tithes. Kahit anong passage, may mga narinig akong kwentong ganon. No? Sa akin, di ko na kasi maalala kung nakarinig akong ganon eh. Kahit anong text, Genesis 1:1, magtatapos tithes pa rin. John 3:16, application tithes. O kaya naman, kahit ano, kaya nila, ang galing, no? Creative. Paano mo magaganon yan? Pero, isa yan sa reason, no? Tungkol sa mga tagapagturo na walang ibang inisip kundi pera. Walang ibang inisip kung ano yung nasa bulsa ng mga attendees o mga tagapakinig. Sensitive topic ito dahil merong mga financial fraud sa mga churches. Pero pangalawa, sensitive topic din ito dahil ang kahit sinong tao o tagapakinig ayaw nila na mangaral
ang mga tagapagturo tungkol sa pera. Isang reason. I-preach mo na lahat, huwag mo ipipreach kung paano ko gagastusin ang pera. Kahit ano i-preach mo, but do not preach about how I spend my own money. So isipin natin, sensitive ang usapin ng pera dahil sa totoo lang sa isang rason. Because of greed. Dahil sa pagiging sakim, selfishness, materialism, love of money. Mga pastor, mga churches na lovers of money, mga tagapakinig na lovers of money rin. Puro lovers of money. Sa labas ng church, sa loob ng church, kahit saan, puro usapin ng pananalapi. Pero alam nyo ba na sa New Testament, sa 4 Gospels, hindi umatras ang Panginoong Jesus sa pagsasalita tungkol sa pananalapi. Around 300 verses sa 4 Gospels ay tungkol sa pera. About 8 or 10 or 15% ay tungkol sa possessions or money. Pero, nung binabanggit ng New Testament sa 4 Gospels yung tungkol sa pananalapi, hindi ito financial instruction. Hindi ito nagtuturo pa paano mo i-manage yung pera mo. Often, ginagamit ni Jesus yung pananalapi para illustrate yung higher spiritual truths. Kunyari, gusto niyang magturo sa priority, gagamitin niya yung pera. Para ito rin priority. Gusto ituro ng Panginoong Hesus ang pagtitiwala sa Diyos, gagamitin niya yung pera tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Sa generosity, so, gagamitin niya yung pera bilang illustration. Kingdom of God, so, gagamitin niya yung pera. So, ibig sabihin, yung usapin ng pera, ginagamit ito ng Panginoong Hesus para magturo sa totoong issue. At ang totoong issue ay hindi yung pera, kung hindi yung puso. Ginagamit ni Jesus, nagpipreach about money to reveal the people's hearts. Nasaan ba yung kanilang mga puso? At eto, nakita na sa talata natin, ano yung puso ng mga taga-Macedonians. We have seen their hearts. Binigay nila yung puso nila sa Diyos, kaya maluwag silang nagtumulong sa Jerusalem Church. Kaya maluwag silang nagbigay sa apostles, kasi nasa Diyos yung puso nila. Hindi na sa kanila yung sarili nila. They have died to self. They have denied themselves, they have carried their cross, and they have followed Christ. No? Ang puso nila ay lumalaban sa mga kasalanan tungkol sa pananalapi. Bigyan ko kayo ng example sa history. Alam nyo ba na yung nagsimula nung Colgate ay isang Kristiyano? Yung business owner ay isang Kristiyano. Ang pangalan niya ay si William Colgate. Isa siyang Christian, isa siyang Baptist. Actually sa New York, dati. At itong si William Colgate ay isang deacon doon sa church na yun. Affectionately, tinatawag siya ng mga ka-churchmates niya bilang Deacon Colgate. Siya si Colgate. At throughout sa business career niya, siya ay faithful sa pagsuporta sa gawain ng ebanghelyo sa kanilang iglesia. To the point na habang lumalago yung business niya, ang lumalaki ay yung kanyang pagbibigay. Na nung una, tithing 10%, habang lumalago, ginawa niyang 20%, habang pinakadulo, ginawa niyang 50%. Yung kanyang pagbibigay doon sa kanilang local church. No? Nirecognize niya na yung Panginoon ang tagapagbigay ng lahat ng meron siya. At binigay sa kanya ng Panginoon yon para makatulong at maipabahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Of course, ang panawagan sa atin na hindi maging philanthropist or humanitarian givers. We are called by the Bible to be Christian givers. Isang pagbibigay na ang unang tinitignan ay Diyos, kaya natin siya ginagawa. Kahit gaano kalaki ang ibigay mo dito, kung di ka nakatingin sa Diyos, paano siya maluluwalhati? Kahit ibigay mo ang lahat ng meron ka, kung hindi mo tinitignan ng Diyos, that's nothing. Kaya ang pinakaunang elemento, Diyos muna, bago tayo magbigay. Isang elemento yan ng growing na generosity. It is a God-centered generosity, Christ-centered generosity.
Hindi to tungkol sa tao, tungkol to una sa Diyos. Hindi yung Macedonians, awang-awa lang sila sa Jerusalem. Makakahawa yung Jerusalem Church. Magbigay na tayo. Mas mahirap pa sila sa atin. Hindi ganon. Ang una nilang kinonsidera, Diyos. Dahil sa Diyos, gagawin namin to. Therefore, brothers, surrender your whole life to the Lord. And then, excelling in generosity will follow. Susunod yan. Ang unang-una mong gawin sa buhay mo ay ibigay mo sa Panginoon yung buo mong puso. Una yon. Dadaloy na dyan yung pagiging mapagbigay. Una, ibigay mo sa Diyos yung puso mo. Give your heart to God. Yung nasa hymn natin kanina. Good choice. Music team. Give me your heart, says the Father above. Give me your heart, says the Savior of men. Give me your heart, said the Spirit divine. Bigay mo sa Diyos yung puso mo. Therefore, sa pangangaral na to, ang unang-unang i-examine mo ay hindi yung kamay mo. Ang unang-unang i-examine mo ay yung puso mo. This is a call for you to examine your heart before you examine your hands and your budget. Kailangan mo i-surrender sa Panginoon yung buong pagkatao mo at kasama sa buong pagkatao mo ang iyong finances. No? Surrender even your finances to the Lord rather than surrendering the Lord for your finances. Isang malaking kaagaw ng Panginoon ay pera. Ang daming warning sa Bible tungkol sa pera na nagiging Diyos-Diyosan, nagiging idol. No? Nasa peligro ka kung mas mahal mo ang pera kaysa sa Diyos. Sabi ni Jesus, bawal mong paglingkuran ng Diyos at ang pera ng magkasabay. Isa lang. Matthew 6 verse 24. You cannot serve God and money. Mammon. No? Kung paano natin i-handle ang ating pananalapi, nire-reveal niyan yung relationship natin sa Diyos. How we handle our money reveals our relationship with God Himself. At ang Macedonians, nireveal ng ginawa nila kung anong relasyon nila sa Diyos. No? Revealed na revealed dito sa text natin. Binigay nila yung sarili nila sa harapan ng Diyos. Nakita sa kung paano nila ginastos. Kung paano nila ginamit yung kanilang pananalapi. Let me qualify. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. God is not seeking your money. Ang hinihingi niya sa iyo ay ikaw. Ikaw. Yung verse 4. Verse 5. But they gave themselves first to the Lord. Yun yung hinihingi sa iyo ng Panginoon. At ang pananalapi ay isa lang sa mga maraming pruweba na binigay mo na sa Diyos ang puso mo. Na hindi na nakadikit ang puso mo sa mundong to. Na hindi nakadikit ang puso mo sa pananalapi. Na hindi nakadikit ang puso mo sa yaman. Isang pruweba. Pero ang unang-unang gusto niyang hingin ay ikaw mismo, ang sarili mo, ang buong pagkatao mo. Therefore, ang hinihingi sa atin dito ng Panginoon ay tinuturo niya ay isang transformed understanding ng ating ownership. To the point na ang mangyayari sa atin, hindi natin sasabihin, akin to, akin to, akin to. Sasabihin na natin, pinagkatiwala sa akin to. Na kapag tinitignan natin yung sarili nating pera, hindi na sasabihin, akin. Sasabihin na natin, sa Diyos to. Pinagkatiwala niya sa akin para ma-enjoy ko at para maibigay ko sa ibang mga gawain o mga nangangailangan. Kaya ang tanong ay hindi afford mo ba na magbigay? Ang tanong ay naghahari ba si Kristo sa buhay mo? Maging sa sensitive category ng buhay mo na tinatawag na finances. Is Jesus the Lord of your finances? Is He the King
over your budget. At panawagan ulit ito sa mga hindi pa mananampalataya na puro usapan, puro pera, 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 pera. Anong sinabi ng gospel? What shall it profit a man if he gains the whole world but lose his own soul? Ano naman? Pagtrabahuhan mo lahat para sa pera, gawin mo lahat para sa pera, 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 and then you will lose your soul. Then what? Wala. Wala. Therefore, unahin mo ano yung kalalagayan mo sa harapan ng Diyos. At ang magiging paraan para maging tama yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos ay si Jesus Kristo lamang. We need Christ more than we need budgets and money. Bilang pagtatapos, yung Macedonians, nakita natin, ginamit sila ng Panginoon para turuan tayo kung paano mag-mature sa ating generosity. Sa kabila ng kanilang kahirapan, dahil nakaangkla yung kanilang kasiyahan sa Ebanghelyo, tunay na nakakitaan sila ng pagiging mapagbigay. Binigay nila yung sarili nila sa Panginoon muna, sinorender nila yung sarili nila sa Panginoon muna, at yung kanilang pananalapi ay sumunod kung nasaan yung puso nila. Sumusunod yung kanilang pananalapi kung sino yung sinusunod ng kanilang puso. Kaya't magsisi tayo kung meron tayong mga parte sa buhay natin ng pag-ibig sa pera higit sa Diyos. And let us behold again the generosity of our Savior, at doon lalago yung ating pag-ibig, kasiyahan, self-control, at hindi lang yun, lalago rin yung ating pagiging mapagbigay. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po dahil hindi ka namin mapapantayan, matutumbasan sa pagiging mapagbigay. At patawarin niyo rin kami, aming Diyos, dahil hindi kami nagiging kawangis mo kapag iniibig namin ang salapi. Patawarin mo kami, Panginoon, na natutokso kami. At ang nagiging main concern ng isipan namin ay pera. At ang nagiging main concern namin ay kung paano kumabig at hindi magbigay. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa aming pagiging magnanakaw. Patawad, O Diyos, magnanakaw kami. Pero salamat, O Diyos, sa mabuting balita na hindi ka magnanakaw. Ikaw ang Diyos na hindi magnanakaw. Salamat dahil ikaw, ang iyong anak, na hindi magnanakaw ay namatay para sa mga magnanakaw. You are the generous God who lavished your grace upon us for our salvation and for our sanctification. Papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.